What's up mga kuys? So yun mga kuys, good morning. Saturday ngayon, October 31 ba? Ayan mga kuys. So papunta tayo ngayon sa sa MOA. Ayan mga kuys. So ang oras ngayon ay 7:29 AM. Tanghali na. So yun mga kuys, punta natin sa MOA. Magano tayo, mag bike check tayo ng ating Pardus Province Sport, yung black label. Ito yung una nating road bike, kasi naunahan niya pa yung level. Tagal kasi nung hinintay natin na carbonation cycling na na wheel set. So hindi tayo makaantay, so bumili tayo ng Pardus. Tsaka okay na din kasi papagamit ko to sa anak ko. Para may bonding kami ng pagpa-jack. Ayan. So ito mga kuys, punta tayo sa MOA. So kahapon galing din tayo doon, sayang di tayo nakapag-record. Nag-practice kasi tayo gumamit ng cycling shoes na may cleats. Yun, successful naman. Nakapag tayo 45 kilometers buong practice, tsaka dahil pauwi. Yan, nagamit na yung cycling shoes with wrist pedal. So ito nga mga boys, gamit na natin. So ito mga boys, papunta sa MOA. Ang daming mga siklista, mga kabikers natin, mga kapadyak. Ayan. So ano na tayo mga boys, medyo konti-konting busina para alam lang na meron sa gilid nila, hindi naman papagulatin sila. Yan. So yan mga boys, isa sa objective natin ngayon dito sa MOA, bukod sa mag-practice, ay pakita din natin kung paano ba yung proseso dito sa MOA. Kasi maraming mga bikers, may mga newbie, may mga datihan na, pero para lalo sa mga newbies katulad ko, nag-research din kasi ito para may idea na tayo kung ano yung expect natin sa ano yung expect natin sa MOA. Ano ba yung mga unwritten rules. Yan. So dito kasi sa MOA, parang lang yan diba, sa lugar natin kunyari may basketball court, yan, may mga unwritten rules. Tayo na kung dadayo tayo, kung bago tayo sa lugar, para alam natin. So this is to promote natin na yung no hate culture, lalo na sa ating mga kapwa bikers na nag-e-enjoy sa pagpadyak, kasi nga exercise na din natin to. Ayan, eto mga boys, nandito na tayo sa sa Ecom 5 yata to mga boys. So may 7-Eleven dito. Ayan, so dito nagsisimula yung MOA loop. Ayan mga boys, kita nyo ang dami na agad ng mga bikers. Ayan, ang dami na nagluloop. So mga boys, so dahan-dahan lang tayo. Ito, dito mga boys. Ayan. So obserbahan muna mga boys, ikot-ikot tayo
para makita nyo kung paano ba kalakaran. So gaya sa mga daanan natin mga kuys, sa mga kalsada natin sa main road, so dito 3 lane siya. So yung mga slow moving na cyclist, mga siklista, dito lang kayo sa sa rightmost lane. So yung mga medyo matusulin na nasa second lane yan, and then yung mga overtake nandun sa leftmost lane yan. So kumbaga courtesy lang din yan mga kuys, courtesy sa kapwa siklista na mga nagpa-practice din dito. So be aware din mga kuys, lalo sa mga slow moving, huwag masyado naman tayong gumigit na, kasi nga may mga dumadaan. Ayan. Tapos iwasan natin magpa-swerve, kasi nga may tayo mga kuys, yung mga siklista sa likod natin. Ayan, para hindi naman talangan. So ayan mga kuys, yung peloton train, ganda tignan. So tayo chillax muna tayo, warm up tayo para mailibot ko kayo mga kuys dito. So kita nyo ngayon mga kuys, steady lang tayo dito sa sa pinaka kanan, rightmost lane. So kahit tumatakbo tayo ng mga kuys 20 kilometers per hour, dito muna tayo. So kung kaya natin mag-maintain ng 25 to 30, that's the time mga kuys, pwede tayong pumunta sa second lane. Ayan. So ngayon pakita lang muna natin, maintain tayo, ikot tayo ng ikot tayo mga kuys ng isang lap para sa ma-familiarize na kayo sa medyo mababagal dito na sa rightmost lane. Pwedeng kumuha ng konti sa second lane, then balik. Ayun. So pakiusap lang mga kuys dun sa mga nandito, libre naman to para sa lahat, pero siyempre bilang courtesy sa mga nag-ensayo, maintain tayo ng average na takbuhan natin, tsaka huwag tayong swerve, kasi nga yung nasa likod natin, yan mga boys. So mamaya isang ikot pa tayo, sukatin natin, i-set natin yung auto lap ng ating GPS by computer. Yan, itong Brighton 410. Malapit na tayo boys, malapit na sa yung malapit dito sa may Conrad. Dito yung U-turn nya patapos ng para makapag U-turn ng lap. So maintain na muna tayo dito mga boys, ikot ko lang kayo. So kung nagpa-practice tayo kaya mga boys, mabagal 15 to 20 ang takbuhan natin, stay lang tayo dito sa rightmost lane. Ma-enjoy din naman natin, tapos appreciate natin yung mga nag-i-ensayo na may kabilisan. Ayan. So kanya pusot tayo ng kaunti dito para may counting silang space. Kita nyo mga boys, nakaka-enjoy, diba? So kung malikot tayo dito, makapansin nyo sila, maaring pag-cause pa ng accident. So courtesy lang, out of respect sa mga nag-ensayo, kasi soon pag lumakas naman tayo, makakapag mabilis na din tayo gaya nila. So maintindihan naman natin din sila kung bakit yun nga kailangan na minsan gumilid natin. Ayan, kung masyado tayo mabagal,
Huwag tayo masyadong tumit na dito sa lane. So yan, nag-average lang tayo mga kuys ng 15 to 20 km per hour dito. So enjoy natin. Hindi tayo nakakasagabal sa iba. Tapos nakapag-ensayo tayo, na-enjoy pa natin yung pag-ikot dito sa MOA Loop. Ayan mga kuys. So mamaya pag-ikot natin, mag-ano tayo, tayo mga kuys, try natin mag 25 km per hour. Punta tayo dyan sa may medyo ano pa din, second lane, pero malapit pa din sa kanan. Tapos pakatong ikot, try natin mag 30 kung kaya natin. Hop, marala, tulad nito mga boys, masyadong mabagal, pwede naman tayo dun sa pinakagilid. Ano, bagal ng takbo. So mas maganda kung nandun sa gilid. Wait, kasi kung dito pag nagkakit-kitan, mga nag-i-ensayo para may space sila na patakasan bandang kanan nila. Hindi naman bawal, pero yun nga mga boys, courtesy, respect, diba? Pwede naman tayo dito sa pinakagilid. Ayan. So papunta na ngayon tayo dito mga boys sa U-turn uli. Tapos siset natin yung auto lock. Umpisa tayo mag-ensayo. Tsaka makita nyo rin takbuhan sa second lane. Diba mga boys, courtesy lang sa mga iniikot. Ayan. So hinto muna tayo dito mga boys para ma-set natin dito yung ano, ma-set natin yung ating bike computer. So dito tayo sa may tapat ng 7-Eleven, yung pinaka yan, ang dami mga boys, saya diba, masaya pag-enjoy lahat. So dito tayo mga boys, mag-set tayo ng ating auto lock. Yan. So gilid lang pag mabagal, pag slow moving halos pa stop. So dito muna tayo.